Merong girl na yung biggest flex niya is she never had a whole face. Sa sobrang open natin na halos lahat ng people, kumbaga norm na yung whole face naging norm na siya. Masabi ko sa kanya, girl, you've missed a lot. Kung siya, hindi naranasan yung gano'n, edi good for her. Good Good for her. Paano yung kamay niya? Siyempre, ano ba? Hindi ka VP, hindi ka VB. Kariwa pa. Perfect! Hey guys! Before anything else, gusto ko lang matanong sa inyo, legal age ka na ba? Because it's another episode of Above 18 Only. I'm Julian, your host. Wow! Okay, so meron tayong panibagong guest, fresh and new face ng The House of Collab. Pakilala ka naman. Hi guys! It's me Maria 555. Walang iba. Alam nyo na. Grabe. Yes, sir. Alam na nila lahat. Oo, alam nyo na, di ba? Grabe. Welcome back, Manel. Yes, thank you. Thank you for having us na pinili mo. Ay, hindi. Pumayag ka na makapasok dito sa show natin. Kasi we talk about topics na sobrang challenging pag-usapan. Totoo. Actually, napanood ko nga ibang mga episode mo na. Yes! Isa pa lang talaga. Ay, isa pa lang ba? Ay, ang dami kasi sa TikTok eh. Okay. So, ayun. Talagang sabi ko nga, sobrang explicit ng kanyang mga topics. Pero I'm willing to share kung ano man yung knowledge at experiences na na-experience ko. Tsaka mas magandang pag-usapan yung mga ganitong parang side because we're trying to put it in a way na healthy pa rin yung discussion. Yes. Perfect. So, eto na yung mga tanong natin. For the first question, Go. Kasi merong viral ngayon sa social media, specifically on TikTok. Merong clash between sa mga different perspective ng tao. Medyo reservative, meron din naman yung sobrang open-minded. Yung issue ngayon is, merong girl na yung biggest flex niya is she never had a whole face. Ganon. Siyempre maraming nagpintigang tenga na parang ikina-proud mo or ikinayabang mo yung you never had the whole face. Okay. Parang what's in it for them? Anong ini-imply niya doon sa mga taong nagka-whole face, 'di ba? Parang ang dumi-dumi na matignan. So, what's your take doon sa taong yun na she never had a whole face, and what's your take on whole face itself? So, syempre una, yung whole face, baka kasi yung ibang mga viewers hindi pa din alam yung whole face. So, yung whole face, ang pagkakaalam ko, ayun yung mga era mo sa life mo na talagang active ang iyong sexual life. You're having fun. Yeah. Masyado kang, dyan mo na ine-explore yung mga, alam mo yung sexual things mo, yung Sexually mga... adventurous. Yan, gano'n na siya. So, parang gano'n yung whole face. So, actually, hindi ko pa nakita post ba siya ng babae na pinost niya ba? Tapos kasi, pero for me apart from the whole face being sexually adventurous, it's also the phase wherein you're entertaining multiple people, a lot of people. Whether kung mapas sexual sexual field yan or intimate lang or romantic, ganon. So, para naman sa akin, depende kung ilang taon na ba yung nag-post na yan. Yun ang hindi ko rin na Sige, kasi kaya ako siya natanong kung ilang taon. Kasi syempre ngayon sa generation ngayon, based sa na-experience ko sa Quezon Province, which is galing ako dun, may mga nakausap ako na same age ko, which is 26, na dati sa amin yun, issue sa amin yun yung, kunwari, hindi ka na virgin, for example, tapos fourth year high school ka na. So, fourth year high school, mga ilang taon yun? Siguro mga, pagpalagay, 16, 17, ganyan. mga ganon. Tapos, 18, mga high school to college, basta 18 years old ka, issue pa rin yan yung sa amin, nung era namin, issue pa rin yung pag di ka na virgin, ganyan. So, oo. So, nung nakakilala ako ng mga bagong tao na mas mababa yung age sa akin, especially may nakilala ako recently lang 18 years old na babae. And then, nagmamatter sa kanya yung performance itself. Syempre sa amin kasi na mga ganitong age, parang syempre nga hindi sa amin ganun ka-open nung time na yun. Nung 18 years old kami, hindi kami open sa ganun talagang issue. So silang 18 years old ngayon,
sobrang ano sila, sobrang vocal Vocal. na. So, Oo naman. I can agree. ang point ko naman dito is, pwedeng nagmamatter din yung generation na pwedeng yung nag-post na yon, baka ano siya, yun yung mga dating mga generation, yung mga past Ay, hindi. generation. Masasabi nating nasa age bracket pa rin natin siya. Okay. So, ibig sabihin, ang galing niya. Yun na lang. Ang galing niya. Parang fina-flex niya na, okay, hindi ako dumaan sa whole face. Ganun So, siya. saan siya dumaan? Saan ka dumaan, te? Hindi. Pero Ganun. respect naman ako. Like, meron naman talagang nire-reserve talaga yung virginity nila, yung kanilang sarili, hindi lang pagiging virginity, yung kanilang pagiging sacred. Meron kasi akong mga nakilala din na tao na yung sexual thing ay tinitingnan nila as energy. Energy. Yes. Okay. So, pwedeng baka may ganong perspective yung nag-post na ganun niya tingnan yung sexual na ganun ka precious, ganun ka sacred, which is okay and mas better nga for me. Kasi, ang mahirap kasi ngayon talaga is sa sobrang open natin na halos lahat ng people, kumbaga norm na yung whole face naging norm na siya. Which is, Norm. Okay. yeah, which is parang Ano ba hindi siya applicable para sa lahat. Oh, okay, Ganon. okay. Kasi ang social norm, parang pangmasa ang kinikater. Oo. However, since it's a whole phase and it does not cater everyone, parang it's defeating the concept na social norm siya. Yeah, oo. Okay, gets. So parang, alam mo yun, kaya siguro kaya siya binabatikos na parang, parang nakakagulat yung pinost niya na, hindi ako dumaan sa whole face. Okay. Parang ganun lang yung okay. Pero, okay. Pero, yun nga, going back, para kasing siguro yung point niya is, pwedeng ang point niya or may ganun siyang side na tinitingnan niya yung sexual or pakikipag-usap sa iba't ibang tao, which is nagbibigay ka ng energy sa iba't ibang tao, ay nire-reserve niya lang yung sarili niya. Kasi siguro para sa kanya, alam niya yung value niya din. Well, hindi ko naman sinasabi na porque nag-whole face ka, hindi mo naman alam yung value tama mo. naman. Kanya-kanya naman yun na Pero pakiramdam ko lang dun sa nag-post na yun, siguro pwedeng ganun niya tinitingnan yung whole face parang thing. iniisip mo na lang yung sarili niyang perspective. Oo. Why she said that. Yes. Okay, pero you mentioned, may follow-up question ako Yeah. din mamaya. You mentioned virginity. Parang there's a judgment kapag ka nawala. Why do you think there's a judgment kapag ka nawala yung virginity dun sa sa Ira namin. ira no? nyo? Kasi hindi siya kasi nasa parental pa rin siya ba? So, pwedeng yung mga magulang namin ay yung parenting style na ginawa sa amin is yung old school type. Old school. Oo. Okay. So, parang hindi, pag parang basically, ito yung tama, ito yung mali. So, binigyan tayo ng ganong pag-iisip nung parents natin na mali ito ang pwede mong gawin, pero ito yung mga mali. Oo. So, pwedeng, ayun, kaya sa amin siguro naging big deal kasi nga, itinatak sa amin ng parents namin na hindi ito tama sa ganitong age. yung era natin, parang unti-unti siyang nagsishift, di ba? Iyon. Na parang bumubukas. Pero Yes. lalo na dun sa era nila na sobrang strict, di ba? Yes. Di ba nga Yes. nung mga panahon dati talagang sobrang balot na balot. Pag nga hinolding hands ka lang, ikakasal ka Landi mo na. Kailangan mo nang ikasal dun. Oo. So, ngayon kasi parang hindi na siya, sobrang naging open na. Sobrang dami nang na-open na mga kanya-kanyang, alam mo yun, perspective kahit nga sa mga LGBT rin. Oo, Dati, bilis. hindi siya ganun ina-accept. Ngayon parang, ayun na may mga sarili na din silang community, kung mga ganun. Sobrang open na talaga. Tsaka, ang bilis ng shift talaga natin. Habang tumatagal, mas nagiging loud yung voices ng mga bata or yung mga henerasyon na nabubuhay ngayon, di ba? Yeah, tapos mention ko lang din ng kwento ko kanina. So kaya, kasi yung na-meet ko na 18 years old na babae na yun, nakaano ko siya, na-experience ko siya. Na-experience mo siya. So bilang ako na, gano'n na, okay, may experience naman ako sa mga babae. Okay. So may experience ako sa mga babae, pero sa kanya ko first time, kasi siya yung pinakabata na na-experience ko, 18 years old. So, Wait lang, so ilang taong ka nga ulit? 26. Wait lang, so 8 years gap. Oo. Okay. Babae naman to, te. So, parang babae. carry naman to. So,
ano ba, yung time na you're with her, do you feel like a part of you, ay, tita ako. Tita niya ako. Medyo, parang, sabi ko, hala, Okay. ito masyadong masyado pa siyang bata. Pero ako naman dahil, Sariwa pa. Ganun. alam mo yun na, minsan kasi ito no hate guys minsan kasi yung mga ganong, may mga, hindi naman lahat, pero may mga 18 years old na madaling ma-automate. Madali silang manipulate. Don't tell me, inuto mo? Hindi naman, Okay. pero ganun lang sila kabilis bumigay. Like, bigyan mo lang sila ng mga sweet words na pinaramdam mo lang na, okay, pinapahalagahan mo lang sila. Oo. Mabilis silang bumigay sa ganun. Alam mo bakit? Oh. Kulang pa sila sa experience. So, they feel like yung pakita mo sila ng basic decency, human decency, sobrang special na sa kanila nun because it's their first time discovering such new things, di ba? Ayan. Tsaka ano din iba din yung feelings pag first time mo Kaya siguro ganun yung energy nila na sobrang exploring pa nila, bago sa kanila yun. Oo naman. So ito na nga. So bilang 26 years old tapos 18 siya. So akin, okay, may mangyari sa atin. Okay na yun. Hindi ako masyado like may nangyari sa atin, magjojowaan na tayo. Hindi ako ganun. Parang, may nangyari sa atin, okay, fine. It's okay. It's a one night thing. Oo, parang ganun. Tapos siya, ganun din naman ang akala kong isip niya. Kaso nag-message siya sa akin after siguro mga 2 weeks. Nag-message siya sa akin ng, miss mo ba ako? O ako naman, ako naman, te. Teka. Okay. Ako naman, ang sagot ko, dahil ayoko nang masyadong clingy na, ano ba, isang beses lang nangyari, parang ang uwi mo naman mag-react na So, parang... naramdaman mo na parang clingy na siya nun? Oo, so Okay. sabi ko, sakto lang. Sabi kong ganun, sakto lang. Tinatry kong maging honest na. Yun talaga yung reaction ko na sakto lang talaga. Hindi ko naman siya sobrang namis or what. Walang ganun. So, mga ganun yung reply ko, medyo cold na. Sakto lang, blah, blah, blah. Tapos sabi niya, bakit? Bakit sakto lang? Hindi ba ako magaling? Sabi niya ganun. Sa akin, para sa point of view ko, parang, hindi naman sa ganun, sadya lang talagang hindi ako clingy. Tapos sabi ko, bakit mo natanong yan? Sabi ko, nagmamatter ba sa'yo yun? Tinanong ko siyang ganun. Sabi niya, oo Tapos seryoso, walang haha, walang anything. Oo nagmamatter sa akin. Tapos naisip ko, grabe naman yung mga 18 years old ngayon. Sobrang focus nila dun sa naging performance nila na feeling nila, ginigradean sila. Alam mo may yun, yung pride parang, sila doon. Oo, kung parang- how they, made you satisfied. oo, na parang tinatanong niya na, hindi ka ba na-satisfy, hindi ba ako magaling? Mas dun siya nagpo-focus, na ako naman, hindi naman yun yung focus ko. Parang sa akin ay, yung more on connection na Yes. like, yung wholesome ba? Yes. Given na may nangyari sa amin, pero ang ano ko lang sana is yung wholesome ba na nag-uusap kami, kung may Yes. kailangan mo ng kausap about sa anything you want, pwede naman akong makinig, ganun lang. But not on the romantic side. Oo, hindi pa ganun. Okay. Siya masyado siyang, hindi naman romantically, pero medyo na-off lang ako na, hala, nag-matter sa'yo na, na parang, yun nga, nakafocus siya sa performance. Yun nga, ako, pag nakikipag-kimpim paraas ako, parang mas focus ako dun sa feeling ko, sa parang feeling ko habang nangyayari sa atin, yung connection natin dalawa during na nangyayari. So, ibig sabihin pala, habang ganun yung feeling ko, siya, ang feeling niya, kailangan magaling ako, kailangan masatisfy ko siya. So, parang hindi siya pure. So parang they're seeking validation na magbo-boost ng ego nila Yan, na oo, okay, ang exactly. galing-galing ko. I'm a catch. Parang Oo, ganon. kaya parang medyo sabi ko, bakit ganito na ngayon ang mga personification? May gusto patunayan. Oo. Okay. Pero since parang there's this idea of trying to build a connection after the sex. Okay. So matanong ko lang sa'yo. Have you ever been in a long-term relationship? Oo naman. So dun sa span ng long-term relationship mo, was there sex? Sorry po, mama. Opo. Ano to? Hindi mo na kailangan sabihin kung babae or Oo, wag na muna. At baka mapanood ng nanay. Ay, Charis. sabihin natin, there's It's sex. Okay. Mhm. Do you believe that sex matters sa relationship? Actually, medyo torn ako sa gitna. Kasi meron akong belief na pinaniniwalaan ngayon na kasi minsan yung sexual, ginagawa nilang gate, yung key sa gate ng intimacy. Okay. So parang minsan ang akala ng iba,
ang akala ng karamihan na pag nakipag-sex ka na, syempre after mo makipag-sex, parang feeling mo sobrang comfortable ka na, 'di ba? Yung parang pwede mo nang yakapin, ganyan-ganyan. Pero pwede siyang magawa nang hindi ka pa nakikipag-sex, which is yun yung pinaka-best. Sorry? Pwede mo siyang ma-achieve yung intimacy nang hindi ka pa nakikipag-sex. How? So, yung para makuha mo or reach mo yung intimacy within the person, between sa inyo, una, mas better sana para sa akin yung wholesome, lang yung makikipag-usap ka lang. Yes, given naman yun. Kinoconnect mo talaga, kinikilala mo talaga yung tao na kung sino talaga siya ba. So, kumbaga, it's a step-by-step process na. Oo, hindi siya, yung iba, Na shortcut first na. date nila, ganun agad. Tapos, masyadong mabilis. Ang intimacy, hindi siya madaling ma-reach eh. Yung real and legit na intimacy. Okay. Kasi pag sinex mo na siya, dahil nga feeling mo, connected na kayo, dahil nga napasok mo na ang kimpimpara mo, ang hindi na nagkakaroon ng glitch, hindi talaga siya yung pure na intimacy. So, hindi siya authentic. Yan, ganun. Questionable siya. So, for you? Do you think, relevant ang sex pag sa relationship? Kasi that's the other side. How about the other side? Kasi you're torn eh. Oo, so, kaya ako torn. So, pag pagtagumpayan mo na yung pagiging kaya nyo nang magyakapan nang hindi pa kayo nagsa-sex or iba na yung connection nyo habang di pa kayo nagsa-sex. And then, dun mapupunta doon na kayo sa second step, which is yung magsa-sex na kayo. Okay. So, ibig sabihin, parang, syempre, pag nag-sex kasi kayo, hindi siya basta sex lang. Para sa akin, parang naglaro lang kayo na pinasok mo lang ang matas yun na yun. Hindi, para sa akin, ang sex ay practice din ng sarili mong, ng kabuuan mo. So, meron din akong... Very philosophical yun. meron din Kabuuan mo. akong isang isa-share sa inyo na narinig ko sa isang friend ko na may knowledge about sa ganitong bagay. So, yung Taoism, hindi ko na i-describe yung kung ano yung pinakang yun. Pero yung point is, pag nakikipag-sex ka kasi, di ba may nilalabasan ka, May di ba? fluid, oo. So, sabi nila, yung fluid or yung sperm or yung sperm nga, ay siya, pinaka-powerful. Oo nga, pinaka-powerful Oh my siya na part na nilikha ng Diyos talaga. So, ibig sabihin, kung pinaka-powerful ang sperm, sobrang powerful ko na. Oo, kasi, hindi, imagine kasi, hindi. Kasi parang ang daming dumaan. Oo, Pinaulan pero, na. ito nga, Okay. so, di ba yung sperm, nakakagawa siya ng another living thing, di ba? Kaya ganun siya gets. ka-powerful. So, may practice na pwede mong gawin na, di nagaganon kayo. May tinatawag na body orgasm. Yung body orgasm, hindi mo ilalabas ang sperm mo. Ano yung orgasm? Wow, perfect. Yung body orgasm, hindi mo ilalabas yung sperm mo. So, nakikipagganon ka, para kang somehow nagme-meditate habang nakikipagganon. You're concentrating your sobra body. na tong deep connection na to within Yes. yourself at the same time dun sa taong kasex Yes. mo. So, di ba, paglalabasan ka na bilang isang lalaki, nararamdaman mo din talaga na malapit na ako, ganyan. Aha. So, ang better daw na gawin ay yung sperm mo ay wag mong ilalabas. Kasi pwede mo siyang ipaakyat hanggang sa isip mo. At pwede mo siyang, kaya doon tumataas ang IQ ng isang tao na nagpa-practice ng body orgasm ay dahil yun sa sperm nila. Hindi nila nilalabas yung sperm at inililipat nila sa isip nila. So, pinuputok nila sa utak. Hindi naman literal na, ano ba? Hindi naman ganon. Parang, I mean, mahirap I get siyang, you. series of practice para ma-achieve ba? Okay, gets. So, kasi parang katulad, kahit nga daw ipuputok mo sa bibig, di ba? Hindi, totoo lang. Di ba pag ipuputok mo sa bibig, wag mo daw ipuputok sa bibig. Parang, tas lulo mo din. At ibig sabihin, yung powerful na element na ginawa ni God na yun, Tinanggal mo nasa ng power. parang kinuha. Power na tayo, ganun. Hindi. Ang point ko lang dito, kaya ko siya sinasabi, na parang mas maganda sana na habang, kunwari kung ikaw is sexually active, magandang unti-unti, pinapractice mo siya. For your own sake naman yun eh. Hindi naman siya
Para mas mas solemn ka mag-isip, mas mas aligned ka, mas tama kang So, going back to the question, Oo. do you believe that relevant ba ang sex Ayun na. So, sa relationship? Yes Oh. or no? Not necessarily kasi magjowa pa lang kayo eh. Ito, totoo Okay. talaga. Sa Hindi sa pagiging relationship. plastic. Talagang Not necessary. kung babalikan ko yung mga panahon na the virgin na isang person, mas pipiliin ko yung virgin ako, te. So, it's not necessary. Yeah. So, hindi siya relevant. Yeah. So, for the span of time of being in a relationship with someone, you don't have to commit sex with that person. Yes. Para sa akin. Kasi nga, mas better kung na kayo, talagang partners na kayo, like mag-asawa kayo. Mag-asawa. Kasi Or- doon na papasok yung next question ko eh. Okay. Syempre, there's no, parang sealed Mhm. for them na Mhm. parang mapag-isa. Doon na papasok yung marriage eh. So, the other question is, Mhm. do you think necessary ang sex sa long-term relationship? Kasi usually, ang daming long-term relationship, di ba, na sobrang comfortable na. Long-term relationship na hindi pa kasal, Okay. yun. Feeling ko depende yan sa kung ano na yung connection na meron na kayo. So, kung halimbawang yung since long term nga yung pinag-uusapan natin. So, syempre nandyan na, hindi ka naman makikipag-jowa sa ka-long term relationship mo kung hindi mo na siya nakikita as your future ba. Okay. So, para sa akin, pwedeng depende sa usap nyo. Pwedeng maging na siya kailangan nyo na siya kasi nagpa-partner na kayo to the point na live-in na kayo for example. Oh, Wala lang talaga kayong budget pa magkasal. Oo. So, magmamatter na Wala yun. rin, parang 5 years. Parang it's absurd pakinggan na, ay, wala pa nangyari sa inyo, di ba? Okay, kagulat-gulat Oo. ba? Kumbaga parang naging norm na rin siya na parang for the longest time ng relationship nyo, tapos sobrang comfortable nyo, imposibleng walang nangyari. Parang may ganun tayong thinking, di ba? Parang nakaka-disturb siya. Pero at the same time, parang may sense din. Kasi nga sobrang comfortable nyo, tapos walang nangyari. Gets mo? Okay. Ayun. Okay. So, yun nga, kung ganun, pwede ngang, yun nga, ang point ko na yung intimacy sa yung kasi yung mahalaga, hindi naman sex yung intimacy nyo sa isa't sabi isa. mo nga, pwede siyang i-build up, di ba? Oo. So, Okay, parang gets. hindi naman siya ganun ka nagmamatter. Pero depende pa rin yun sa tao, sa you. Oh, pero eto, medyo may iba akong question. Since we're talking about sex, does size matter for you? Iniisip ko yung mga, actually, hindi masyado. Hindi masyado. Oo. Okay, so halimbawa, if you were to put yourself in a situation wherein long-term relationship kayo, and then yung end goal nyo, na pag-decide nyo ng magpakasal, nang Okay. walang nangyayari sa inyo. Gets ko na yung tanong mo agad. So, ito na. Okay, nandun na kayo sa phase na yun na kailangan may mangyari. Eh, kaso, Pagbukas, pagbukas, may choknut. Joke lang. chocolate yan. Parang parang nakita mo, benching ko. Parang gamunggo. Ano yan munggot Parang kuntil. Alam mo sa So, tenga. if ever may naggana na mangyari, pero since mahal mo naman yung tao, how would you feel initially? Parang matatawa To be ka ba? honest, parang masyashock ako. Hello. Sabihin ko, ano yan? Kuntil? Alam niyo ba yung kuntil? Yung sobra dito sa tenga? Yung gano'n. Meron ako! Ayan. Ay, hindi yan Yung may Mas malaking maano pa? gano'n. Oo. Yung gano'n. So, magugulat ka? Magugulat ako. Like, to be honest, magugulat ako ng kaunti. Pero, Mahal bilang mo mahal ko naman na siya, okay lang yan. Hindi ka na Maggamit mag-back na lang out? tayo ng vibrate na lang. Okay. Oo. Ito. This is a different question. Hindi na siya related dito sa kanina. Mhm. My last question for you. Mm. Very if you were to put yourself again in a situation wherein dapat open ka, you would need other people to pay you. How much would you value yourself? Saan sa ganon? Kunyari, okay. Tara date tayo, bayaran kita. O go. Oo nga, go. How much would you price yourself?
minimum lang. Ano lang, siguro, kung date, first date lang, Okay. tas walang mangyayari pa, like, kailangan mo yung time ko. Okay. Pwede na sa akin yung 3 to 5K. 3,000 to 5,000 yeah. pesos. Ano ulit Instagram mo? Hindi, pero kung ganon, pwede sa Crema. Napasok pa. Sa Crema, guys. Hanapin niyo ako sa Crema kung gusto niyo ako makadate. Yes, pwede niyong bayaran yung oh, date. Oo, mas mura lang ako doon. Hindi yung 3 to 5K. 3 to 5K. Oo, Via mas mababa Crema. lang. So parang Via ano Crema. siya, it's a promotional deal pag ikaw ay sa Crema. Pero kung Oo. Pag like outside, direct talaga outside, kikitain mo ako. So, syempre mga 3K to 5K. 3K to 5K ilang oras? Date lang, siguro sa dinner, mga 4 hours. 4 Pwede na. hours. Hindi, 3 hours lang, te. 3 Masyado hours matagal in yung dinner. 4 hours. Get to know lang, ganun. ganun. Tapos dun, kunyari, hindi mo nagustuhan yung tao na yun. Pero that person is willing to book you again for more than what you had. Carry lang. Carry Mukha lang. akong pera eh. Hindi, carry lang. Basta, Carry lang. basta walang mangyayari. Like, yung time lang yung ibibigay ko sa'yo. And Mm-mm. ako naman, very transparent naman ako pag kunwari ko talaga trip. Sinasabi ko na agad the first day pa lang na medyo, hindi pa ako pwede hindi ko pa iniisip na magkaroon ng relationship. Pero Okay. pwede tayong, kung kailangan mo ng kausap, ganyan-ganyan lang. Okay, Pwede yung pwede. time ko. Pero parang ang binabayaran niyo yung time ko lang. Okay. So, you are open but ang non-negotiable mo, dapat walang mangyari. Yeah. Okay. Hindi Ganda. pwede. That's a no. Basta that's a no. Okay. Thank you so much, Manel. Plug mo naman yung social media. Yes. Follow nyo ako, guys. Pero pwede nyo akong i-date sa Crema, ha? Pagbabayaran nyo ako as a date, pwede nating pag-usapan. Charis. Search nyo ako sa aking mga social media. It's me, Maria555. Sa TikTok, IG, sa Facebook, sa YouTube, it's me, Maria555 lang. So, madali nyo ako mahanap. Thank you. Thank you so much and we'll see you on the next one. Thank you. Hey guys, before anything else, matanong ko lang, legal age ka na ba? Because it's another episode of Above 18 Only. I'm Julian, your host. Ay! Sorry. Ganda ng intro niya. Siyempre, magpapakilala ka naman. Kasama ko dito ang isa sa mga millennial. Uy! Hindi mo ako gagawing lola. Millennial Okay. ng bayan. Okay. Pakilala naman. Introduce yourself. Ako lang naman ang nag-iisang pinakamagandang manager ni Julian Agustin. No, kidding aside, I am Casey. Casey D. In long nga yun. I am the Talent and Partnerships Manager of Fairfax Entertainment. So, hi everyone. Okay. First Feel time free ako to dito. email. Feel free to email us. Work with us at fairfaxartists.com. Ano kaya ang sorpresa mo sa akin So, tonight? ito na nga. Thank you for having us. Ay, baliktad. Para Oo nga pala. Kala ko ako yung mag-guess sa'yo eh. Hindi pala. nasanay ka ba sa mga Nasanay Kumu kasi nights ako eh. natin, no? Yeah. Mm. Pero this time, let's turn the table. Mm. So, ngayon, syempre, anong ini-expect mo ngayon sa pag-uusap natin? Sa totoo lang, kinabahan ako kasi Kinabahan ka? Julian ka eh. Julianation ka eh. Parang sa lahat ng nag-guest kong podcast, ngayon lang ako parang wala talagang idea nung itatanong niya sa akin. Something explicit? Something explicit. Or fun? So, you mentioned it na. So, we're trying to tackle challenging topics. So, Oh! eto na. Maganda dito is yung pag-usapan natin yung something relevant, which is sa social media. There's this viral clash. Okay. Viral clash? Aware Yes. kaya ako dyan? Baka Tingnan hindi ako natin, aware. pero di natin alam. So, there's this girl, ang fine-flex niya, she never had a hoe face. Okay. She never had a hoe face. So, parang maraming tao ang nagpintigan tenga na parang na anong ini-imply mo na yung mga pumunta or nakapasok na nagkaroon ng hoe face is parang something Normal? degrading ba or what? Nagigets mo yung point? Okay. Ayun. That's what So, her imply. Okay. What's your take on her perspective na she never had a hoe face and what's your thought about hoe face? Masabi ko sa kanya, girl, you've missed a lot. Perfect. Hindi. Siguro siya, well, I won't judge her, pero by the comment, as in word by word, yun ang sinabi niya, she never had a whole face. Was she proud of it? Sorry, I don't know this girl. Give me more context. Based sa nakikita ko sa social media, parang it's a flex for her. So, it's something that she's proud of.
okay, if she's proud of that, then give it to her. Mm. To each of its own, tinatawag na some may had experience, some had not. So sabi ko nga, sorry na lang. Hindi naman sorry, pero to each of its own nga eh. So parang kung ikaw, dumating ka sa point na yon, it's either you had fun, you had regrets, and you use these regrets into lessons. I love that. Gusto ko yan. Ganda, Diba? ganda. Oh, Yun perfect. lang yun. Yes. Kasi tayo, ang tinuturo natin dito is whatever mistakes that you've done, it doesn't justify who you are as a bad person. It's who you are now. So, yung mistakes mo na yon, kung sa tingin mo, yung whole face mo is a mistake for you. It's up to you how to turn it to positive. Mhm. So, sa kanya, na hindi niya na-experience yon, yes, she has missed a lot kasi it's another avenue sana for her chapter in life to be to be more or something else kung ano siya ngayon. So, kung finiflex na yon, okay, congrats. Sa kanya yun eh. Totoo naman, di ba? Medal. Kasi yun lang yun. Kung naranasan mo siya as negative, asan ka ngayon? Are you regretting it? Mhm. Ikaw, dumaan ka sa whole face. Did you regret it? Ha? Dumaan ba ako sa whole Ay, judger. Hindi. Are you still? Charis. Or ako ba dapat sumagot kung ako din dumaan doon? Hindi naman. Hindi. Hindi Oh, naman. pero ayun, what's your take naman on whole face for you? Are you okay with it? Have you experienced being in a whole face? Yes. Really? Of course. I experienced being in a whole face. What's But- your definition of whole face pala? Entertaining multiple people, having sex with multiple people. Ayun din. Iba rin yung definition ng whole face sa bawat isa. Whole face meaning yes, you could have sex with a lot Mm. or a few. Kahit 3 lang yan, pero a lot na para sa'yo. Okay, sa'yo yan. Ako, ang definition ko nun, kung ibang millennials makaka-relate sa akin, yung time na masyado kang maraming ine-entertain na eye candy mo. Ine-entertain meaning either ako nag-entertain sa kanya because I have a crush on him since I'm straight, or siya nag-entertain sa akin kasi crush niya ako at reciprocate ko yun. Talaga? Oo. When you reciprocated it, it doesn't mean na you like him back? Hindi. Pwede ka always lang. Or dapat type mo lang siya, ganon? Siguro, pasa lang sa standards ng, sorry sa akin kasi pag whole face, physically talaga. Physically. Physical attraction talaga sa nothing kanya. deeper na. No. So, ibig sabihin, if you engage with that person deeper pa, it's not a part of your whole face na. It's something that you're trying to build a Yes. serious connection. Serious connection na yan for me. Ganon. Pero ikaw, since you've experienced whole face, naging factor ba na naging sexually adventurous ka? Oh. Were you sexually adventurous? Hoy, bawal magsinungaling. Hindi. Pag sinabi ko to, sabihin joke lang. Unfortunately, What? oh, Nagugulat pa ako. unfortunately, hindi ako ganong klaseng whole face. Sexual, hindi. Pwede ko bang sabihin to? Yung mga ex ko nga nakukulangan kasi hindi daw ako sexually active. Really? Yes. Okay. Nung panahon na yon. Parang, di ba, since you're not active, for them, parang sabihin natin ini-imply nila na it's important for them kasi nga you're not active. Do they get parang offended or questioning sa word nila na, ay, you're not engaging with sexual activities with them? Parang ganon. Nagkaroon ba sila ng ganong instance? Parang baliktad. Ako yata yung nagkaganon. Nagkaroon ka ng ganong instance? Oo, ako yung nagkaroon ng feeling na ganong instance na parang, ay, pag ganun ba kailangan sexually active ka lang? Yun lang ba yung definition mo ng whole face mo? So, Hindi, I mean, since you did not reciprocate the act of wanting it because they wanted it, do you feel like they somehow felt na they are rejected? Parang hindi sila worthy of you? Parang ganon. hala! Ang dami nun. Hindi, joke lang. Parang hindi Kasi whole face din nila Who faced Oh, nila? so parang they don't give a shit.
So ganito na lang. If whole face sila and whole face ka rin at that time, was there ever a time na whole face ka pero there Merong, was a person na serious about you? meron naman. Meron. Meron naman. So paano yun? Paano mo siya hinandle na, I'm sorry, I'm not looking for this? Parang Kasi ganun. nga, whole face ako, parang at the Mm-mm. back of my mind. Paano ko siya hinandle? Actually, maldita nga ako eh. Maldita ka. Sorry. Talaga? Nung time na yon, parang I just let him message me and kung ano man ibigay niyang Hard effort. to get girl pala si madam. Kaso, hindi ako nagko-commit talaga. Mm-mm. Pero, ang dami kong natutunan sa part na yon. So hindi ka ba nakakaramdam ng somehow guilt na syempre hindi ka nagko-commit to someone na interested sa'yo? Oy! Na-guilty ako. Talaga? Oo, kasi, on a side note, 8 years akong naging single. Wow, 8 After years. ng whole face ko. So, parang na-karma ako, guys. 8 years. So, pero you never wanted to be single for 8 years? No, I wanted to be taken. Really? Yes, So, kasi nung time na tapos- ready ka na, doon ka naman hindi Uy, pinapansin? namumula ko, yes. Ay, It's talaga. a yes for me. Okay. Pero, eto, nagkaroon ka na ba ng long-term relationship? Meron. Doon sa long-term na relationship nyo, did you somehow commit sa act of sex? Both of you. Ha? Nag-commit ba kayo sa act of sex? Paano nag-commit? Like, we can have sex? Nag-intercourse kayo? Oo! Oo. So, ito yung follow-up question. Hindi na pa-virgin. Okay. Ito yung follow-up question. Do you believe that relevant ang sex sa span ng relationship nyo? Ito long-term wise to. Hindi tayo sa mga short-term. Dito tayo sa long-term relationship na hindi pa kayo dun sa may seal of marriage. Ganon. Do you believe na dapat ba i-commit nyo yun? I-commit? Bakit commit? Hindi naman totally commit. Do it. Kung tatanungin mo ko 5 years ago, ang sagot ko no. Pero ngayon na matanda na ako, yes. Talaga? Yes. Yes, dapat may sex. Meron. Bakit? Bakit siya relevant? Because, scientific explanation. Hindi. Ngayon ko lang na-connect yung importance ng, hindi naman siya body, I don't know the correct term, Okay. Julian, pero yung releasing the tension through exchange of Body fluids. Yes! Yes! Yes, I was supposed body fluids. Yeah. Okay. So, tama naman pala. Kasi, it helps you. Scientifically, it helps you. Oh my God. Scientifically. Totoo ba? Oo, may nabasa ko article dyan. Sorry, hindi ko siya makukote. Baka pagalitan niyo ako. Pero, So, parang you're testing your bed chemistry. yes, ayun. Thank you for Ah. elaborating more. But, ang hirap kasi pag wala kayong bed chemistry din. Talaga? So, is it possible na if you're going to marry someone you love na hindi kayo nag-commit ng sex all throughout your relationship before kayo ikasal, tapos kinasal na kayo, and then you're going to do the deed na, and then nagulat ka na, hindi pasok to sa standards ko. Pwede yun? Pwede mangyari yun? Ang hirap ng tanong mo. Kasi what if... Kasi you love the person na eh. Oo nga. Regardless. Kasi you love the whole entirety. Hindi ko kasi siya na-experience ng ganun and wala pa, parang hindi ko siya ma-imagine. Kunyari, ma-renew yung faith ko at maging banal-banalan ako. Kasi it's part. Okay. 'Di ba? Pag nabago ka ng faith mo, biglang no sex sa talaga until marriage. Pwede yon. Mhm. Ayoko magsalita ng tapos, Julian. Mhm. So, baka magyari din sa akin yon. So, kung tatanungin mo ko, sa ngayon, di ko siya iniisip. Pero, kung mapunta man ako sa part na yon, then, kung mahal ko talaga siya at nakita ko na talaga at mahal din niya ako pabalik ng like God-given, oh my gosh, hindi na siguro sa akin magmamatter. Talaga. So, halimbawa ganito, for your next relationship, Uy. looking forward, sa next relationship mo, would you say that, sex would matter sa span na magkakakilala kayo, na you'll spend time together, dapat, present yung act na yun? Or hindi naman? Bakit ganyan yung tanong niya?
Sa next relationship ko or kung ano man, kung siya yung papakasalan ko or what, ako talaga, gitna na lang. It's yes or no. Whatever he likes, mag-agree ako. Kung binigay siya sa akin ng no sex, ganyan, I would understand. Pero kung siya yung tipong, gusto ko lang malaman kung yun yung habol niya. Parang yun lang. Pero Okay. kung hindi naman kami same ng values, wag na lang. Yun lang. Now, speaking of values, in between the lines of relationship, there's faith, di ba? So, medyo maiba ako. What are you? Are you religious or God-fearing? Kasi there's distinction between the two, di ba? What are you? Religious. Normal? Meron bang ganon? So, ano sinabi ko? Bading ako. Ayun. Doon na lang tayo sa God-fearing. God-fearing. Bakit? Hala. Kasi, ano ba? Ako kasi, I directly talk to him about my life. So, hindi rin ako religious. Kasi kung religious ako, part 1, part 2, part 3, lahat ginagawa ko. Diba? So, God-fearing lang. So, kung sabihan ako ni Lord na, huy, mali yung ginagawa mo. Wag mo nang i-justify. Si justify kasi ako like, Lord, bakit? Ganito, ganyan. Ganyan naman pag-usap sa kanya. Yes. Bigyan mo ako ng sign or bigyan mo ako something na what's happening to me, ganyan, ganyan. So, yun. Kung katukin ako ni Lord, naniniwala kasi ako sa ganun na God will always find a way to show you what's His path. O, dito ka dapat, dyan ka. So, dun ako. So, walang perfect formula ng pagiging devoted sa kanya. Ganon? As long as your salvation is true and your prayers are true and you really, yung core commandments na hindi niya so, dami. Patay tayo dito. Core commandments hindi mo ginagawa para sa akin. Matindi pa rin yung faith mo. And sabi nga nila, pagka hindi mo na kaya, just lift it up to Him. Or pag hindi mo na naiintindihan, magtanong ka, Lord, tama pa ba to? Is this the will? Oh my gosh, is this the will? Is this the way? Grabe yun. Sobrang naging fruitful ng conversation natin. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure. Ako yung magsasabi na it's a pleasure. So I hope you enjoyed a little chit-chat from me. Promote naman yung social media mo, ma. Wow! Guys, follow the House of Collab on TikTok, Facebook, Instagram, of course. If you still need a millennial host, you can still book my services. Ayun. So, diba? At KCD, lahat po yan ang socials ko. Instagram, Facebook, TikTok. Wag na po tayo sa YouTube kasi nandun yung baby boy ko. So, share kami nun. Yun. Okay. Thank you so much, guys. And now, we will see you on the next one. Bye. Thank you. Hey guys, before anything else, I just want to ask, legal age ka na ba? Because it's another episode of Above 18 Only. I'm Julian, your host. And now, meron tayong new face again dito sa show natin. Siyempre, pakilala ka naman. Hello guys, I'm Lorna Bersola. Alright, si Lorna Bersola. You are a proud... LGBT. Wow. I am out and proud and Gusto ko free. yan. Matanong ko lang, ilang taon na pala, Lorna? 26. I'm 26. Uy years ba? old. Oo. Akala ko makaidahan ko lang. Legit. Ilan taon ka na ba? 22. Hindi, mas matanda ako sa'yo. Okay, so dapat Ate pala mo na ako. Ate Lorna. Hello, Uy, Ate huwag mo akong Lorna. ate. hindi. So, alam mo naman yung mga pag-uusapan natin. Wala akong idea. Wala kang idea. Pero dahil natanong mo about LGBT, so it's part, I think, part of LGBT. Pwede naman. Sige, ganito. Simulan natin sa tanong. When did you know na you were a part of the community? Actually, elementary pa lang ako. Alam ko na na-attract na kasi ako sa girl. Pero Before pa. pero hindi ko siya masyadong inaano sa sarili ko kasi naniniwala pa ako dati na ang lalaki ay para sa babae. Ganun ang pananaw ko dati. So, hindi ko siya minamind. Baka crush ko lang to, nagagandahan lang ako. Hindi ko siya masyadong So, may tinitake. confusion ka at that Confused, time. yeah. Confused. Okay. So, nalaman mo na rin nung bata ka pa lang. Oo, alam ko na parang may something na sa akin. Hindi ko lang matanggap pa. Kasi nga, Okay. Hindi mo confused. tanggap sa sarili mo. So, ganito. As you grow up, kanino ka madalas, friends? Sa mga babae, sa mga lalaki? Pagdating sa friends, mas comfortable ako makipag-friend sa mga boys.
I'm one of the boys Hindi mo talaga. question sarili mo na, bakit mas close ako sa mga boys? Attracted ba ako sa kanila? Or gusto ko yung companion na meron sila? Alam ko naman kung bakit mas close ako sa boys. Siguro dahil gusto ko yung mga ugali ng boys. Mas gusto ko yung ugali ng boys. So parang you manifest their traits. Yeah. Ganun ba? Mas okay ko yung mindset nila. It depends sa lalaki ha. Kasi, puro boys ang kaibigan ko. Pero pumipili ako ng lalaking kakaibiganin ko. Hindi ako basta-basta nakikipagkaibigan. Pumipili ako. Pag mga loko-lokong lalaki, malis ka. Sabihin natin kaibigan mo ang boys. Okay. Does that make you a mask or femme? Ano ka? Pag tropa ko lalaki, parang ang tingin ko sa sarili ko, I'm one of them. Okay. Parang ang tingin ko sa sarili ko, tropa to. Parang isa ako sa kanila. Parang lalaki din ako. Ganun. Barako, ganun. Okay. Ganun ang ano ko So pag sa babae, lambutin ka naman. Pag babae, socks lang. Konti lang kasing friends kong babae. So Konti kang parang, friends mo babae. How about bading? mas okay sa akin talaga pag mga friends na gays, na Gay. bading na lalaki. Bading na lalaki. Yeah, kasi gusto ko rin yung nila company. Mga gay na guys. Pero speaking of kung saan ka comfortable, ikaw ba? How would you say or define your expression? Mas ka ba, femme ka ba, or both? Depende sa kung ano yung suot ko. Pero minsan kahit nakadress ako, lalaki pa rin ako kumilos eh. Mas comfortable ako gumalaw as mask. Hindi ko masyadong nailalabas yung pagiging girly femme or femme side ko. Hindi. Mas mabilis akong ma-acknowledge pag mask ako. Pero nagdadamit pambabae ka? Nagdadamit pang babae ako. Siguro mga bilang sa daliri sa isang taon. So, pero hindi mo naman Pag nililimit kinakailangan. sarili mo na, ay okay, dapat panlalaki, astigin lang ako. You can also wear dresses with confidence pa rin. Oo. Kaya kong magsuot ng dress, depende sa dress. Ayoko lang ng mga dress na revealing. Gusto ko yung dress na may pagkaano pa rin na like balot pa rin na dress. Ganun. Okay. So, it doesn't matter kung panlalaki yun o pambabae. Yeah. Galing naman. Very expressive ka. So, eto naman. Oy. Daming question. Yun naman. Okay, ganito. Have you tried exploring your sexual self? Your sexual self. Sabi mo nga, di ba, parang there was a time na confused ka. So like, no, as you grow up, syempre, you tend to feel new things. Like, part na doon, libog. So syempre, kunyari, mag-explore ka, there will be a phase na ito na yung nararamdaman mo. Ano yung hinahanap mo sa isip mo? Yung interaction with a guy or with a girl? Sa girl, of Talaga? course. So girl na? Oo, sa girl talaga. Mas nasasatisfied ako pag girl. Mas gusto ko ang hugis ng babae, katawan ng babae, mga ganon. Ganon. Mas gusto kong nakakakita ng babaeng hubad. Kaya nga sabi ko, hindi ko talaga kayang manood ng makakita ng lalaking nakahubad. Hindi ko talaga kaya. Pero pag babaeng nakahubad, go. So parang feeling mo, pag nakakita ka ng lalaking hubad, lason. Ayoko. Ayaw mo na. Kagaya mo. Ayaw mo ng babaeng nakahubad, di ba? Okay. So gusto mo babaeng nakahubad? Gusto ko babae. Alin doon, yung upper or lower? Lahat. Hubad talaga. Okay, lahat. Lahat, So, it turns you on. Na-arouse ka sa idea na may nakikita kang kifi. Hindi nakasagot no? Hindi nakasagot. Yes or no? Naman. Oo Pero naman. depende. Hindi naman pag nakakita lang ako ng kifi, na agad ako. Siyempre, naisip ko iniisip mo rin kung sino siya. Oo, syempre, iniisip ko kung sino, kung kanino dapat na malibugan. Syempre, pag partner, oo. Oo naman. Pero pag hindi naman, Diyos ko, ang daming kifi dyan sa gilid-gilid, hindi naman ako na, Gets naman. Pero, dito sa buong buhay mo, nagkaroon ka na ba ng relationship with a girl? Oo. And, ano yung longest relationship mo? How long? 3 years. 3 years. And dun, ma-share ko lang guys. Isang araw kasi, kasama ko to si Lorna sa isang show. Binigyan ko siya ng candy. Ang sabi niya, lasang kifi. Sabi ko, sarap na sarap pa naman ako sa kifi. Pero lason sa akin ng kifi. Para sabihin mo lasang kifi. Parang nagbago tuloy yung pananaw ko doon sa candy. Sabi ko, bakit nito? Hindi ko gusto. Hindi naman, kidding aside. Sabi mo, lasang kifi. May part kasi. Okay, can you define, ano ba ang lasa ng kifi?
Kasi ayoko. Parang ayoko tikman. No. Not for me. Pero explain mo na lang. Define mo. Anong lasa? Hindi, iba-iba kasi. Iba-iba. Ba't kasi nagtatanong? Iba-iba. So, ibig Iba-iba. sabihin, nagkaroon ka na ng variety, nakapag-taste, nakapag-mukbang ka. Mukbang ka na. Etong kifi na to. Ano to? Mangang. Hindi, iba-iba. Hindi pare-pare. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na, pare-paras lang naman yun, kifi, pare-paras lang naman yun, hindi ako, pare-paras lang naman yan ng amoy. Hindi ako naniniwala sa gano'n. Yung mukha mo. So, hindi. Explain mo sa akin. Yung isa sa mga natikman mo. Anong amoy, anong lasa? Uy, what ganon? Depende kasi. Depende. Ito i-explain ko lang para may knowledge yung viewers. Depende. Pag ang girl, malapit datnan or after, iba talaga. Iba ang lasa, iba ang amoy. Pag malapit datnan or after datnan. So, normal talaga na may kifi na lasang lasang patis. Normal na may ganong kifi. Okay, Kasi normal. depende Kahit anong yun. hugas mo, normal na gano'n. Normal yun. Kasi depende nga pag malapit datnan or after. Lalo pag after mo pa lang, after menstruation mo pa lang, hindi talaga kaaya-ayang amoy. Kaya mas pinipili kong hindi kumain. Pag after or pag malapit datnan, Okay. ay ayoko. Oo, kamay-kamay tayo. Kamay muna tayo ngayon, babe. Ganun, babe. Okay. So pagka hindi lasang patis, okay, at dun tayo sa parang medyo fresh pa, anong lasa nun? Wala. Depende kung ano yung totoo yung kung ano yung kinain mo yun ang magiging lasa. So ibig sabihin, kung kumain Kasi- ako ng taho, Hindi. Meron kasi nun, di ba, alam mo yung pineapple? okay? Di ba pag uminom ka ng pineapple, yun ang magiging lasa. Yes, Totoo gets. yun. So kung Matamis talaga ang Matamis. katas ng girlalu. Oo, totoo, promise. talaga, Oo. so kung uminom ka ng, let's say, dahon ng bayabas, Hindi ko alam. luya, Hindi ko alam yan. hindi mo masasabi. Hindi masasabi. Okay. So sabi mo, you mentioned na kinakain mo. And may maalat. Ay, May lasang maalat. Ganun. Ano ba? Ba't kasi ganito yung usapan? Kasi sabi ko, isa lang ito na yon. So, nakaka-curious. Sabi mo, iba yung amoy, iba yung lasa. So, ibig sabihin, Depende. kunyari, pag nandun na kayo sa act na parehas na kayong in heat na, tapos nakahubad na lahat. Okay. Pag kunyari, luluhod ka na, or ilalagay mo na ang ulo mo sa tapat ng kifi. Okay. Ano yun? May sniff test muna. Sniff test muna. Taste test muna. Okay. Pwede kita kainin, ganun? Hindi, ang technique ko kasi dyan, Paano? hindi ako muna bumababa. Taray ko muna kamay. Okay. Julian kasi. So, kakamay mo, tapos, Hindi. Hindi. Ano? Siyempre pag nasa ganong situation na kayo, hindi naman like agad susugod ka kagad sa baba. Hindi ganun. Siyempre romance muna, tapos kinakamay mo muna. Siyempre hindi ko alam, pero maano kasi sensitive kasi yung ilong ko. So mabilis akong makaamoy. so kahit malayo pa, kunyari, nandiyan lang kita, katabi kita, pero nangangamoy, maamoy mo na talaga. Hindi mo kailangan Wala pa naman akong na-experience na gano'n na may sumisingaw. Wala pa naman. Okay. Wala pa naman. So, kailangan mo na talaga kamayin to Paano yung kamayin eh? Siyempre, ano ba? So, seryoso ba itong usapan? Hindi kasi, parang to inform those people na walang interest pero curious. Like me. Kamay, ganun. I mean, wait lang meron tayong 5 daliri. Curious ako sa mga babae. Kasi, syempre, relevant ang fingering sa inyo, di ba? Huwag na natin, whether you deny it or not, nangyayari ang fingering. 5 ang daliri natin. Bakit kailangan itong dalawa, kung pwede naman itong dalawa, eto. Ganito yan. Walang force to eh. Walang force. Okay, pag ito, So, ito, malakas ang force pa talaga pag ganito. It depends sa position ng girl kung saan ka magiging comfortable. Ako kasi, ang ginagamit ko,
itong tatlo. Minsan ito, minsan ito. Hindi dalawa, tatlo. Hindi, minsan tatlo sabay. Tatlo sa bahay. Depende sa girl. So, kunyari, ito siya. Rekta ganun. Depende sa girl. Depende sa girl. Okay, pero merong time na nirekta mo na. Meron. Depende sa babae. Tapos wait lang, hindi ba siya masakit? Hindi ko alam, hindi ko pa naman nairanasan. If ever na ipuput mo yung situation sa sarili mo, gusto mong maranasan? Hindi ako curious. Ayaw mo? Kasi satisfied naman ako kahit sa labas lang eh. So, ibig sabihin, masasabi mo ba na if you are to be, ikaw yung gagawa nun, ikaw na yung top? Siguro. Ako na siguro yung top. Kasi ako yung... Ayaw mong ginaganong ka? Pero wait lang, ang fingering, does it have to be inserted inside? O pwedeng rub lang? Pwedeng rub lang. Kasi ginagamit mo pa rin ang finger mo. Mm-mm. So, pwedeng rub lang. Pero ikaw bilang babae, anong prefer mo? Inserted o rub lang? Rub lang. Kung ako ha, Kung ikaw. kung ako ang gaganunin, gusto ko rub lang. Pero may girl kasi na meron kang karelasyon na gusto nila na may ini-insert. Mm-mm. So, kaya ko din namang mag-insert. Hindi kasi talaga ako maalam sa mga babae. Pero where do girls get the pleasure pagdating sa private part nila? To be rubbed o to be inserted? Iba-iba. Kasi, ito lang, marami na kasing girls na nagdaan sa buhay ko. So, iba-iba sila ng satisfaction. Meron talagang mga babae na mas gusto nila, mas nasasatisfy sila pag ini-insert. Meron namang girl na mas nasasatisfy sila na kahit sa labas lang, like me. So, meron namang girl na nasasatisfy sila, sinasabay yung insert and grabe, sobrang eat. wild. Oo. Insert and eat? Oo, yung mas pleasure sa kanila pag gano'n na pinagsasabay. Yung eat at saka insert. So, iba-iba. Kaya mo naman ibigay yun sa magiging partner mo if ever na eat and insert. Ginagawa ko naman yun eh. Wow, guys. Pag gusto nga pag gusto ng girl. Kasi hindi naman nasabit yung brace mo. If hindi ever. na mayroon time na may sagsasabit-sabit talaga. meron time na. Masakit. Hindi naman. Okay, hindi naman. Parang lang, hindi mo mararamdaman na may sumabit. Mafe-feel mo lang. I mean, hindi mo mararamdaman, mafe-feel lang. Maano mo lang na may buhok, ganun. Pero hindi masakit, walang pain, ganun. Paano pagkakain ko yari kukuha talaga na kutsara at editor, gano'n? Hindi, walang ganun. Pero medyo maiba na tayo ng topic, okay? Tinanong ko na to sa lahat, pero I just wanna hear your perspective about it, okay? There's this viral clash on social media na girl. Ang biggest flex niya is she never had a hoe face. Sabi niya, okay, hindi ako nagka-hoe face, gano'n. Parang she's trying to imply na proud siya. It's a flex for her. But at the same time, may mga nagpintig ang tenga sa public na, so anong gusto mong iparating dun sa mga taong pumasok or nakapagdaan ng hoe face? Ngayon, what's your take on her statement? And what have you ever tried being in a hoe face? Ang hoe face ba, ito ba yung... Marami kang in-entertain, pero there's no commitment. Ang hoe face, ito yung parang may fubo ka, ganun. We have different kasi definitions of hoe face. Pwedeng for her, marami siyang ine-entertain pero there's no commitment. Pwedeng for him naman, he's sexually adventurous. Gets ba? Oo, kasi ito hindi ko kasi ma-gets ang hoe face. May hoe face kasi na kahit hindi mo jowa, may nangyayari sa inyo, tapos nakikipaglandian ka sa kung saan kanino. Yes, parang ganyan. That's a Ganun. perfect example also of Pero hoe face. meron din naman na meron din namang nagdaan siya sa ganong part, na ganong point, pero hindi siya nakikipag-sex, hindi siya. Yes, pwede rin yun. So, hindi ko alam kung alin dun sa Hindi, it's dalawa. the idea of entertaining multiple peoples ng fast pace. Kunyari, ngayon, in-entertain mo to. The next week, iba naman yung in-entertain mo. You're very active socially. Mapa-romantic side yan, sexual side yan. That's it. So, So, yung question ko, okay, anong take mo dun sa sinabi niya? Ay, ang flex ko, hindi ako dumaan sa hoe face. may ganong tao Siya. na hindi man lang naka-experience ng, Oo. landi. Actually,
yun lang yung labeling natin ngayon sa panahon ngayon, whole face. Pero deep inside, parang you're just someone na parang nagiging exploring na when it comes to dating, di ba? Yun na yun. Pero ngayon, parang medyo liberated tayo. Tinawag natin siyang whole face. Oh. Ngayon. So for you nga, yung girl, anong take mo sa kanya? Anong masasabi mo anong comment mo? Sa kanya. Oo, sa sinabi niya. So, iba-iba naman. Ako, wala. Iba-iba naman kasi tayo ng experience sa buhay. Iba-iba tayo ng pinagdaanan. So, kung siya, hindi naranasan yung gano'n, edi good for her. Good for same her. Same lang. Edi good for her. Wala akong comment. Siya yun eh. Pero hindi ko i-judge yung mga taong nagdaan sa ganun. I love that. Hindi ko sila i-judge kasi iba-iba tayo ng perspective, iba-iba tayo ng happiness. Happy ako na single ako. Ano naman, pwede akong mag-entertain ng marami kasi single naman ako eh. Kasi may mga ganong tao na may the best man win, may mga ganon. So, hindi ko sila i-judge. It's their choice. Choice nila dun sila masaya. Edi kung hanggang sa makatagpo sila ng para sa kanila, edi good for them. Pero yung si ate girl na sinasabi na hindi proud siya na hindi siya nagdaan sa whole face, okay, it's you. Good for you na hindi mo naranasan yung gano'n, hindi mo kailangan ng gano'n. Good for you. So wala naman akong gaanong take doon, wala naman akong gaanong comment doon. Kasi iba-iba naman tayo. May iba-iba naman tayong gusto ko yan. Very well said, Lorna. Thank you so much na pinayagan mo ang sarili mo na magsalita dito sa podcast na to. Mag-promote ka naman ng social media mo. Parang yung, sabi ko pa, anong usapan natin? Yung pala yung mga usapan naman, natin. diba? Kayang-kaya mo rin naman Maliit pag-usapan. na SP. Pero actually, gusto ko yung mga ganung topic. Yeah. Go, promote mo naman social media mo. Hi guys! Ayan, follow niyo ako sa social media accounts ko. Sa TikTok, You Need a Hug. Pwede niyo i-search Bersola Lorna. Sa Facebook, Bersola Lorna. And sa IG, Bersola Lorna. Yan. Follow nyo ako, message nyo ako, and everything. And that's it. This is the end of Above 18 Only, guys, where we become explicitly responsible. See you in the next episode, guys.